Nagkakalat na naman po mga kaboss, mababayan, itong broadcaster na si Ramon Tulfo pala. Mga kaboss, mababayan, tila bagang gustong pumalit. Ewan ko ba kung nagpapasip-sip ito kay Presidente Marcos. No? Para bagang gusto niyang pumalit mga kaboss, mababayan, sa mga PR ni Presidente Marcos. Nagsuggest ba naman mga kaboss, mga babayan, na kinakailangan na raw pong palitan ang mga PR ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga kaboss, abay sino ka para magsabi ng ganyan? Alam naman natin na broadcaster yan, mga kaboss, mga babayan. Pero kung ano-ano na lang no? Na mga katarantaduhan ang pinagsasabi dito sa social media. Kaya tuloy na suntok ka. Kasi ganyan ang ugali mo. Ano po, si Ramon Tulfo. So ngayon, ito mga kaboss, mga babayan, kasi po, magre-react po tayo dito sa kanyang post. Nagaling po ito sa kanyang reaksyon, mga kaboss, mga kababayan, doon po sa trust rating na inilabas po ng Pulse Asia. Kung saan po, mga kaboss, mga babayan, ay napakataas po ng rating ni Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kaboss, mga babayan. So ngayon, basahin po natin dito po sa post niya. Mga kabosses. Unang istansa po. Unang sentence. Mukhang di nag-iisip ang masang Pinoy sa pagbigay raw po ng mataas na trust rating kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo, mga kaboss, mga babayan, paano niya nasabi ng mga Pilipino ay hindi nag-iisip, mga kaboses, kung magbibigay ng mataas na rating sa isa pong leader kagaya po ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses, mga babae. Kasi nga, parang hindi nag-iisip, ang tagal na nila na yan iniisip. At hindi naman po siguro ganon kagaya mo ang taong bayan. Imposible naman na majority na nagsabi na okay sila, mataas yung trust sila kay VP Sara Duterte, lahat yan ay mga bobo. At ikaw lang ang tama. Hindi naman po pwede yan. Nag-iisip yan sir, nag-iisip yan. At kitang-kita naman yan sa manangyayari ngayon sa ating bayan, dito sa tigabansang Pilipinas. Magbabase rin yan, syempre, yung reaksyon. Ano po, hindi yan nagmamatter sa kung sino nga nakaupo dyan. Siguro na-come up yan na trust, no? Na galing yung trust sa taong bayan, mga kabose, nanggaling po sa performance at nakikita nila kung sino yung gumagalaw. Ano po, wag na sana natin gawin pang ibalik pa or victim blaming, kasi biktima na rito ang mga taong bayan, no? Sa grabing corruption ngayon, sa panahon ngayon, mga kabose, mga babae. So, bigyan natin sila ng daan, itong mga taong bayan, kung sino ba yung bibigyan nila ng trust. Paano na lang siguro, mga kaboses, ano po, kung try to imagine lang, mga kaboses, mga babayan, what if mataas yung rating ni PBBM, ganito kayang reaksyon nitong taong ito? So, ito, ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nakakuha ng 56% si Sara Duterte. Mas mataas kaysa noong Hunyo na 54%. So ano ngayon? Ayon din sa survey, nakakuha lang ng 34% si Presidente Marcos o mas mababa kaysa 39% noong Hunyo 2025. Hindi sana mabuti yung performance niya. Minabuti niya sana. Para ibigin siya ng taong bayan. Gumawa siya na mabuti, magpa-convict siya ng mga tao dyan. Yung sinasabi niyang mahiya naman kayo, ipalabas na siya. Kung sino talaga, kasuhan na lahat ng mga magnanakaw, singilin na lahat ng mga magnanakaw para yung babalik yung tiwala ng taong bayan. Kasi nawala yung tiwala ng taong bayan simula pa simulang unang araw ng pag-upo ni Presidente Marcos. No? O unang taon ng pag-upo ni Presidente Marcos. Pangakuan ka ba naman, mga kaboses, mga babayan, ng 20 pesos per kilo na bigas na hindi naman pala tinutupad? Ano po? Magagalit ka talaga. Doon pa lang bagsak na ang trust ng taong bayan. Standpoint. Ito ba? Kailangan ni BBM na mas igihan pa niya na magpakitang gilas
o kaya ay palitan niya lahat ang kanyang mga public relations officers upang tumaas ang tiwala sa kanya ng taong bayan. Ito, mantakin nyo mga kabuhusis ha, may nahalata tayo dito sa taong ito eh. Para bagang nagpapasip-sip at gustong palitan sila Claire Castro, sino pa yung mga PR ni Presidente Marcos, mga kabos, mga babayan. Isinisisi niya eh, doon niya idinidiin, doon niya pinapasok mga kabos, mga babayan, hindi naman yan pinapakinggan ng taong bayan. Kaya nakakam up yan na desisyon ng taong bayan kasi yun yung nararamdaman nila doon sa ground. Yung epekto po ng kanyang pamamahala yung naging dahilan. No? Hindi po ng mga PR eh. Bakit niya siningit pa dito itong tungkol sa PR? Kailangan ni BBM na mas igihan pa niya ang magpakitang gilas. Hindi lamang po pagpapakitang gilas. Kundi yung talagang totoo na serbisyo. Para sa taong bayan, yun yung kailangan ng taong bayan para magbalik yung trust rating o para makagain ka ng trust rating. Ano po, Mr. Montulfo. Mantakin niyo po ito mga kaboses, mga kababayan. Kung natatandaan niyo po, itong si Ramon Tulfo, nabash po ito. Doon po sa kanyang remarks po sa mga Mandaya people, doon sa Manay Davao Oriental, na nasalanta po ng doublet quake o dalawang earthquake sa loob po ng isang araw, yung 7.4 at 6.9 na para ring nagpapapansin din siya kay PBBM doon. 'Di ba? Pumunta si PBBM, mga kabos, mga babayan. Nagsimula yung lindol noong October 10. Ano po, mga kabos, mga babayan, pumunta po si PBBM noong 12 or 13. Ano po, mga kabos, mga babayan. Tapos, hindi mo naman siguro ma-blame yung taong bayan kung ano yung political stand niya. Sinabihan niya po yung mga tao eh. No, kasi sumisigaw po yung mga tao doon na sara-sara. Kasi nga, hindi nila nagustuhan yung action ni PBBM at ang tagal pa ng mga tulong na dumating doon sa Manay Davao Oriental. Ano po? So, yun yung naging reaksyon ng mga taga-Manay. Itong si Montulfo, mga kabos, na nagpapasika, sinabihan niyang pusaka. Tapos yung word na pusaka ng Mandaya, ay word po yan ng Mandaya, dialekto po ng Mandaya. Ibig sabihin po ay illiterate, o wala pong alam, mga kabos, mga babayan, kumbaga ignorante. So sinabihan niya yung ganon, yung mga Mandaya people doon, kaya galit na galit po ang taga Davao Oriental kay Montulfo kasi gusto niya na igaya sa kanya kasi sinasabi niya na taga-Manay raw siya, mga kabos, mga kababayan, ganito, ganyan. Gusto niya na gayahin siya na sumasamba sa presidente. Ganon, mga kabos, mga kababayan. Hindi naman talaga, yung respeto kasi, hindi naman talaga yan pilit na binibigay. Ini-earn yan. So kung kay gusto mong respetuhin ka ng taong bayan, magbigay ka rin o gawin mo ang pagrespeto muna sa sarili mo. Tapos magbigay ka ng mga mabubuti mga programa. Lahat ng mga kurap, panagutin. Ganun mga kaboses, mga kababayan. So hindi na yan kahit sino pa mga spokesperson ang ilagay dyan. Kung ang performance ay babagsak ang tiwala ng taong bayan. Standpoint with Kaboses with. Ito, pabida kasi itong tao na ito. Ayun sa parte naman ni Sara, nakakalungkot na di marunong humusga ang 56% ng taong bayan tungkol sa tiwala nila. Mas nakakalungkot kung yung majority ay papabor pa rin sa administrasyon kahit wala namang ginagawa. Sige, pagpalagay natin na merong ginawa kasi ganyan yung trabaho nila. May ginawa ang Pangulo. Ang tanong, kumusta ba? May impact ba sa taong bayan? Natugunan ba ang mga isyu ng lipunan? Standpoint. Kung wala ho, di palpak talaga. Palpak talaga yan. Kinatapos siya ng salita sa papawaliwanag sa mga importanteng isyu. Di niya may paliwanag kung saan niya ginamit ang kanyang confidential at intelligence fund. Alam nga naman isabihin sa iyo, ito talagang si Montulfo. Yung COA ang magsasabi kung talaga bang ginamit na mabuti. Nasabi na ng COA yan. Tapos na. At sa ngalan ng confidential fund, syempre maraming pinoprotektahan ng mga pangalan dyan na hindi lalabas kasi nga confidential. Ginagamit for confidential purposes. At ay terrorism o kahit ano pa. Montulfo.
Gusto mong ibulong pa ni BP Sara sa iyo eh. Ginamit niya ang mga pangalan ng mga famous brand gaya ng Piatos na doon daw napunta ang pera ng taong bayan. Mayroon naman talagang pangalan na Piatos eh. O, di hanapin na lang nila yan. Niluloko na ang taong bayan ang harap-harapan pero di pa rin nila alam. Pinababa niya ang kanyang mata sa pwesto sa pamamagitan na madalas sa pagmumura. Di siya bagay na maging Vice President. Hay Pinoy. O, siyempre, siguro ang standard ng Vice President itong si ito siguro yung pinaka-standard. Ano kayang standard niya sa pagiging Vice President? Ano po mga kaboses, mga kababayan? Siguro, nakikita natin ngayon, mga kaboses, mga kababayan, yung part rin siya eh. Bakit ang lakas niyang tumira sa mga Duterte while hindi niya matira-tira, mga kaboses, mga kababayan? Itong grabe na korupsyon ngayon na humantong pa nga sa malawakang kilos protesta ng iba't ibang mga grupo. Tapos dito nakatuon kay BP Sara, dito nakatuon na ilang milyon lang yung questionable. Tapos nakatanggap pa ng good rating from COA, mga kabos, mga babayan. Pero itong mga Ghost Project, bakit tikom ang bibig niya? Kayo na po ang humusga, mga kabos, mga babayan, sa mga komento ng mga barker ng administrasyon at saka itong mga nagbibigay. Tingnan nyo mga kaboses, mga babayan, walang impact yung kanyang mga post. Basahin natin itong mga comment. Walang impact eh. Ayun. Nakikita nyo ba mga kaboses, mga babayan? Hindi nyo nakikita, wait lang Wait lang mga kaboses. So, ayan, parang hindi ata kita, no? Mga kaboses. Ang dami pong mga harsh na reaction, no, sa kanyang post. Bisitahin nyo na lang. Mayroong mga picture doon mga kaboses na naka-picture siya sa jail, mga kaboses. Grabe yung bashing. Ano po? So, yung mga ganito mga tao, nagpapabango lang yan sa presidente. Kaya nga, yun yung, mga kabos, yun yung kanya pong tawag nito. Suggestion, ipalitan yung mga PR. Gusto siguro niya mag-PR siya, mga kabos, mga babayan. Standpoint. Standpoint. Ganda sa lahat, mga boss, mga babayan. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig dito sa ating programa sa Standpoint. Ako po yung nakasaba. Ito po si Kaboses Wins. Please subscribe, hit the notification bell, at paki-comment po sa inyong mga komento at reaksyon, mga kaboss, mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nakikinig at nunood dito sa Standpoint. 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 With Kaboses Wins.